Good evening everyone. So, I am Artela Ray Melaro. So, yung bagong upload po ni Pastor Russell na at ang scripture na itinuro niya sa atin ngayong araw is all about the Roman 5 verse 19. So, yung verse na po na iyon ay tungkol sa pagkakatawang tao ng Panginoong Jesus para sa atin. At ipiniliwanag din doon yung mga teachings na nakapaloob dun sa verse na yun. Una is yung pagkakaroon ng perpektong pagsunod ng Jesus sa Panginoon. So, bakit nga ba nagkatawang tao rin si Jesus? Of course, para isalba lahat ng tao sa sanlibutan at di ba nga ipiniliwanag sa atin na noon na hindi nakikita ng Panginoon yung mga prayer ng tao kasi nakikita ng Panginoon yung tao bilang isang nagkakasala, pagkasala. Hindi niya tayo nakikita na as anak niya, as matuwid, kaya niya nga binigay o ipinagkaloob sa atin si Jesus Christ. Ibinaba siya para nagkatawang tao at siya yung naging silbi upang magbago yung pananaw sa atin ng Panginoon at ma-cleanse lahat ng pagkakasala ng bawat tao at inako ng Panginoong Diyos yun. So, kaya nga sabi ko, nagkatawang tao ang Panginoon upang tulungan ang lahat ng tao sa sanlibutan para makilala ulit ang Panginoon at magkaroon ng chance upang mamuhay at magkaroon ulit ng relasyon sa ating Panginoon. So, ang sabi doon nga, Jesus is credited para ang mga taong sumusunod lamang sa Kanya ang magkakaroon ng blessings at nakikita ng Panginoon Diyos. So, yung mga taong sumusunod sa Kanya, yung sumusunod sa mga ipinag-uutos niya na para rin naman sa atin ay binibless ng Panginoon. So, hindi lang ang Panginoon nagbe-bless sa atin. Of course, si Jesus Christ din, lahat ng mga natatanggap natin in life, kung akala natin nanggagaling sa work, sa school, sa mga tao, sa mga teachers natin, nagkakamali po tayo dahil lahat ng blessings, recognitions, lahat ng magagandang nangyari sa buhay natin is dahilan yun dahil ibinagkaloob ng Panginoon sa atin dahil tayo ay kumbaga deserving at binabalik niya lahat ng kabutihan niya sa atin. So, nasa sa atin na rin yun kung ipagpapatuloy natin yung kabutihan na ginagawa natin para ibalik din sa atin ng Panginoon lahat ng bagay na ginagawa natin sa mundo. So, syempre, pag gumagawa tayo ng mga bagay na hindi kagustuhan ng Panginoon, syempre, hindi naman imposible na ibigyan din tayo ng Panginoon ng sitwasyon na magkakaroon ng parang yun yung nagiging dahilan para ma-question din natin yung fatherhood sa life natin. Kaya ito magkakaroon ng conflict or lamat yung relasyon natin sa Panginoon. So, kaya nga diba sabi nila, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. Kung since, tumatanda na tayo, nagkakaroon na tayo ng kaalaman sa mga dapat gawin at hindi dapat gawin, mas maging aware tayo sa mga bagay na alam natin na hindi ikakatuwa ng Panginoon. Dahil ang laki ng sacrifice sa atin, sana kahit sa maliit na bagay ay mabalik din natin sa kanila lahat ng kabutihan na ibinabalik namin sa atin ng doble, triple sa araw-araw. Yun lamang po at maraming salamat.